kumantong sa magkaroon ng bakit sinuka si Kanaan ni Noah. Ano ang kinalaman doon? Kung literal na kaubaran lang. Hubad si tatay na. Kung hindi siya ganon, di ba? May binabasa ko yung booklet ni Gan na record ko. Maliwanag yung ebidensya ni Gan dyan na ang kasalanan ni Ham ay incest. Tapos marami siyang hindi ko na masyadong matandaan. Basta point lang ako. Ang tunay na kasalanan ni Ham na yung paglandad ng kahubaran ng kanyang ama, incest kay Mrs. Noah. Ano yung incest? Sa madaling salita, ganito, kaya point to point na lang ako. Nagkaroon ng si Ham at saka si Mrs. Noah, nagsiping sila. At ang naging bunga niya ay si Kanaan. Point to point na lang ang pinapakita. Ngayon, di ba? Ang kahubaran dito na tinutukoy, hindi siya literal. Tapos ito pa. Bakit si Japhet at si Shem? Parang literal din to, no? Kumuha ng malabal, tapos patalikod na lakad. Di ba? Para hindi makita yung tata nila na kahubaran. Ang istorya dito, si Ham, inuwento niya sa kanyang dalawang kapatid kung ano ang ginawa niya at saka ang kanilang nanay. Sabi dito, parang inako nila. Para pag sinabing parang hindi sila gumawa. Pinag-top pa nila dahil nakakahiya. Magbibigay ako ng talata na yung sabi, huwag mong yung kahubaran tinutukoy para malaman natin mas maliwanag. Pakibukas po sa Levitico chapter 20 verse 20. O doon muna po sa chapter 18. Leviticus chapter 18 muna. Ito po isang maliwanag na ebidensya na yung pinupoint ng kahubaran. Okay. Nandiyan na po ba yung bawat isa? Leviticus chapter 18 verse 14. Pakibasa, Brother Patrick. Sa kahubaran mo yung parin ng lalaki, ay huwag mong ililitaw sa asawa niya, ay huwag kang sisipin kay iyong anak. Okay. Maliwanag yung sinabi diyan. Sabi rito, ulitin ko, ang kahubaran ng kapatid na lalaki na iyong ama. So yung iyong ama, parang kapatid mo siya sa aspeto ng pagiging believers. Ay huwag mong ililitaw. Siya ang kamag-anak na malapit ng iyong ay huwag mong ililitaw sa asawa niya ay huwag kang sisiping. Siya ay iyong alik. So, maliwanag yung pinapakita. Isa yan sa mga ebidensya ng patungkol sa kahubaran. So, ibig sabihin ganito pala. Yung kahubaran na tinutukoy dyan na nakita ni Noah, ni Ham, hindi yung literal na nakaubat si Noah. Kung meron man siguro, dagdagan nyo na lang mamaya kasi point to point. So, maliwanag yun sa Leviticus, kasi ang sumulat ng Leviticus, kilala po natin, di ba? Yung tagasulat ng Bible, may knowledge siya before nasulat. So, nakatago yung mga hiwaga, nakatago yung mga ebidensya na kailangan sa leksyon. Kasi minsan, ang tao, basahan ko na si Eva at yung serpente ng sex. Hindi na gano'n ang Bible eh. Tsaka hindi kailangan natin magtimang na kung ano yung gusto natin, yun ang ibibigay. Hindi. Sinulat ng Diyos yung Bible para hanap tayo ng ebidensya. Ibig sabihin, alamin natin yung mga pahayag niya. May kinalaman ito sa
ating pagiging Berean. So, marami pa. Pakibuksan ulit chapter 20 verse 20. Pakibasa, Brother Michael. So ito yung mga point na italata po ito na yung pahubaran ng inang amahan. Kasi tinutukoy natin kay Noah eh. Sige, tuloy po. Chapter 20 verse 20. Leviticus 20, chapter 20 verse 20. At kung ang isang lalaki sumiping sa asawa ng kanyang amain, kanyang iniligtaw ang kahubaran ng kanyang amain. Tataglayin nila ang kanilang kasalanan, mamatay silang walang anak. Okay. Walang anak. Okay. Pangalawang ebidensya po yan. So, ibig sabihin, yung isang lalaki, kapag sinipingan niya yung asawa ng kanyang amahin, ilililitaw mo ang kahubaran ng kanyang iyong amahin. So, ebidensya po ito doon sa nakita ni Ham ng kahubaran ng kanyang amang si Noah. Hindi, sabi ko nga, may symbolical siyang paliwanag at saka spiritual. Nung kumuha si Ham na si Japhet ng ICCN ng balabay, lumakad siya ng patras, di ba? Karoon ang paliwanag ng Bible. Pero symbolically, pinagtakpan nila yung ginawang kasalanan ni Ham. Kasi nakakahiya. Bakit nalaman yung dalawa niyang kapatid yung ginawa ni Ham? Kasi kinuwento ni Ham sa kanyang kapatid. Thus before, bakit nalaman din ni Noah ang ginawa ni Ham? Tapos baliktad ko mga kapatid. Si Noah, nagkasala si Ham sa kanya. Pero bakit hindi direct na sinumpa ni Noah si Ham? Instead na sinumpa din si Kanaan. Na si Kanaan, ang anak ni Ham, at magiging kapatid, alipin ng kanyang mga kapatid. So yan po yung point-to-point ko lang na pinapakita para hindi na ako magtagal. Kasi yan po ang pinakamahalaga eh. Kasi kung papalawagin ko siya, ang importante dito, malaman natin yung nangyari diyan sa kasalanan ni Ham. So ang kasalanan ni Ham, sabi ni Brother Gan, singit ko na lang bago magtapos. May pinauso po si Brother Gan sa bukid na Legoy, na kung saan, during the time na pumasok si Ham sa tent ni Noah, of course, tinutukoy niya parang lasing nga talaga si, walang malay tao si Noah sa time na yan. Pero ang sa kanyang pinupoint, nandun kaya at time si Mrs. Sama sa time niya na kasama ni Noah sa tent. Kasi ganito po, di ba 40 days na nakalulan sila sa arko? Tapos, pag tigil ng baha, ang nangyari yan, matagal pa na panahon, sabi ni Brother Gando, napabayaan ni Noah si ibig sabihin, yung pagiging asawa ni Noah kay Mrs. Noah, pansamantala parang napabayaan ni Noah. Tapos, tandaan natin, sabi ni Brother Gando dito, na si Mrs. Noah, siya ang last lineage ni Cain. Siya ang huling lahi, at si Noah naman, huling lineage din ni Seth. So ganito, ang paliwanag ni God dyan, kasi binasa ko po talaga yan. Yung Beniego, meron kayo yung basahin mo po doon. Si Mrs. Noah, siyempre, lahi siya ni Cain. So, may tagay siya ng serpent nature. Ang sabi ni Father Dan dito, parang medyo, medyo, si Noah, si Mrs. Noah, nangangailangan talaga ng physical na kasalanan. Kaya kung bakit, ang tunay na kasalanan, ibig sabihin, the time na yan, si Ham nandoon, dahil si Mrs. Noah, lahi siya ng serpent, meron siyang last of the place. Siguro ganito lalabas, dahil si Noah lasing, hindi niya magawang gusto niya, si Ham ang mga kanyang napili. During the time naman na siya ay pumasok sa day. Hindi ko masyadong mga eksaktong paliwanag. Pero hindi ko kasi masyadong maintindihan yung
malalim na yung testing ni Dan eh. Pero sa nakikita ko, parang ganyan yung sinasabi ni Brother God. At meron nakalagay na malaking sulat ni God na incest. Yun po ang kasalanan niya. That's why kasi, lalabas si Kanaan mula sa lugar kung isa lang siya ano. Diba? So, anak ni Mrs. Noah at ni Ham, si Kanaan. Tapos kinisinumba. Ang tanong ko nga dito, nung nalaman ng dalawang kapatid ni Ham yung kasalanan na ginawa ito, tapos pinagtakpan nila kay Noah, bakit hindi kaya sinumpa ni Noah din yung dalawa? So, sabi parang magalit na, alam nyo na pala, tapos dito, di ba? So, yun lang yung point to point kung gusto kong ibigay sa inyo mga kapatid. Kung gusto nyo pang magsaliksik, marami pa akong talatang nilagay dito eh. Meron pa yung sa chapter 20 verse 11 ng Leviticus. Ito po yung mga ebidensya ko na yung tungkol sa kahubaran na nakita. So, yan lang po. Point to point na pinakita at kung may dagdag kayo, dagdagan nyo na lang po. At sa Diyos po ang kapurihan. Okay, salamat. Evangelist. Purihin natin ito. Tama natin. Hindi po incest. Incest. Kaya yata, di ba? So, sa ayos presentation po ng ating kapatid or ating clarification na ang nangyari na kasaysayan doon sa panahon ni Noe na ang pinag-uusapan po ay kasalanan, incest. Hindi ba kayo kung ano ibig sabihin ng incest? Ito po ay pagkakaroon ng affair, no? Yung pagkakaroon ng pagbatawag sa Tagalog niya, pagkakaroon ng pagtatalik